Palagi bang nakahubad ang anak mong maliit sa bahay? Huwag kang magpanik, mami at daddy. Pero kailangan natin siyang turuan ng social habits na tama. Huwag lang po natin siyang hayaan ng ganyan. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para mas maintindihan po natin. New day, new parenting content na naman po tayo. Sino po dito guys na nakaka-relate sa eksena na pagpasok mo ng bahay, makakasalubong mo ang anak mo na hubot-hubad? Ang una po nating naging reaksyon ay laging may halong pagkabigla at pag-aalala at galit, lalo na kapag may bisita tayo sa bahay. Kaya ang floating question po natin for today, palagi ba nakahubad ang maliit mong anak sa bahay nyo? Kailangan po guys ituro natin ang tama sa kanya. Opo, daddy at mommy. Natural lang po sa mga bata yan kasi curious yan eh. At gusto pong maramdaman nila ang kilos ng katawan nila nang wala silang suot-suot. Pero bilang isang magulang po, tungkulin nating ituro ang tamang kaugalian at paggalang sa sarili at sa katawan ng anak natin. Dapat nilang matutunan na ang paghubad ay may tamang panahon at lugar. Tulad ng pagligo o pagdumi sa banyo. Yan po ay bahagi ng paghubog sa anak mo sa disiplina. Gawin po natin guys itong bihis lesson na pag-uusapan natin ngayon. Kaya po mamis at daddies, ang paggabay po natin sa kanila ay dapat po gentle pero firm para matutunan nila yan. First letter natin guys to be or boundary. Mag-set po tayo ng malinaw na boundary sa bahay. Ipaliwanag po natin sa kanila ang simpleng paraan ng pagsusuot ng damit sa bahay. Kailangan natin mapaintindi sa anak natin na ang damit po ay dapat suot nila sa lahat ng oras. Maliban na lang talaga kung maliligo sila, magbibihis sila o kaya nasa CR sila. Dapat po malinaw ang rule na yan para magbigay ng security sa anak natin. Second letter natin guys no, I or iwas. Iwasan po natin ang pagpapahiya at i-address ang root cause ng anak natin. Huwag po natin siyang pagalitan sa publiko guys. I-check po muna natin kung bakit nakahubad yan. Init ba? Makatibay yung damit na sinusuot niya? I-address po natin yung uncomfortable moment na yan, hindi lang yung gawin ng anak mo. Third letter natin guys, age or halaga. Ituro po natin ang halaga ng paggalang sa katawan. Ipaliwanag po natin na ang katawan ay espesyal at dapat ingatan at igalang. Ipaintindi po natin sa anak natin na kaya sinusuot niya ang damit para maprotektahan ang sarili niya. Dapat po nakatutok tayo sa positive body image at safety ng anak natin, hindi para ipahiya sila. Next letter natin guys, I or ina. Ina o ama ang gagawa ng aksyon at hindi bisita. Kapag may bisita at nagubad yung anak mo, dahan-dahan natin siyang bihisan ng walang komento o sermon. Ang gagawin mo na yan ang nagpapakita ng pagiging seryoso mo sa rules nang hindi po siya napapahiya. Last letter natin guys, no? S or sistema. Gawin po natin systematic ang pagbibihis. Lagi natin purihin ang anak natin kapag nakasuot siya ng damit sa tamang oras at sa tamang lugar. Mas epektibo po guys ang positive reinforcement na yan kaysa sa pagsigaw natin. Ang pagpuri po natin in a systematic basis ay magpapatibay ng kaugalian ng anak mo. Ngayon ko na-realize guys to, no? Napagubad ng anak kong maliit sa bahay ay hindi dahil sa gusto niya maging pasaway. Yan po ay dahil kailangan pa niya ng malinaw na turo kung kailan at saan ang tamang oras na nakabihi siya. Kaya ang lesson learned po natin guys, mag-set po tayo ng malinaw na boundary at huwag po tayo magpanik. Gamitin po natin ang bihis lesson na yan para turuan siyang maging responsable at may paggalang sa sarili niya. Ang sagot sa tanong na, palagi bang nakubad ang maliit mong anak sa bahay? Kung oo, ay ituro natin sa kanya ang bihis rule na yan ng hindi sinisigawan ng anak. Yan po ang pinaka-epektibong solusyon. I-guide po natin siya gamit ang bihis lesson. Ikaw, daddy at mommy, anong pinaka-nakakahiya pero nakakatawang moment na bigla na lang nagubad ang anak mo maliit? I-share mo naman yan sa chat box.